Mr. President, pihit lang ako ng konti sa campaign, sa election. Gaano ka-importante itong nalalapit na midterm elections at bakit kailangan ko iboto yung mga kandidatong i-endorse niyo? Alam mo, I hate to ay kung sabihin na marami rin akong pakutangan ng loob na tumulong sa akin, but gusto ko sanang mag-neutral na lang muna at allow people to, kasi gusto kong udyukin yung tao na mamili kayo ng mga kandidato that who are really itong pagtatakbo ng bayan, syudad. Parang negosyo rin ito, parang hotel management yan eh. It's really actually management. Paano mo i-manage yung business dito, police dito. It's a huge task, but it's a management thing. At kung maaari sana, ayaw ko naman i-discredit yung mga politicians because they are sa ayaw mo sa hindi. Kasali na yan sa Alam mo bakit? Mahirap lang ang Pilipinas. Lalo sa probinsya. Kailangan nila ng eskwelahan. Kailangan nila yung lubak-lubak na basura na saan sila pupunta. Barangay captain. Saan nagtatakbo ang barangay captain? Mayor. So, itong fundamentally feudal talaga tayo hanggang ngayon. Aminin man natin, hindi, we remain feudal. For everything sa barangay captain. Medisina, kung hindi kayo ng barangay captain, tatakbo yan sa deputy mayor. And tapos yung deputy mayor, tatakbo sa mayor. Then the mayor would facilitate, tawagan ng doktor. Sige, dalhin nyo sa ospital. Pero kung ang isang tao, lalo na yung taga-bukid, kung may sakit yan sila, maski malaria, hindi yan siya pupunta magdiretso. Hesitant yan. Nandiyan, magpunta yan sila, magsakay ng pasahero, magbaba dyan sa harap ng ospital. Minsan mag-upo lang yan, mag-isip kung paano lalapit doon sa desk o sa information at mapagsabi na mayroon kaming pasyente. Because nagpaiwan ng feudal system. Kailangan nila ng amo, barangay captain, o deputy mayor or mayor. Kaya ganon ang politika. Ang politika natin, political system is feudal. Until now. Sir, maraming salamat. Para dun sa mga panahon natin ngayong araw na ito, medyo pagod na si Sir. Kasi buong araw na siya. Okay? Ako na naman yun. Pagpabida na naman. Alauna siguro. Yes, isa. Sandali lang. Okay. Sir, kuha tayo ng dalawa pa. Sabi ko, punta pa ako ng Batangas bukas, pero hindi naman tatakbo yung Batangas. Pwesto yan dyan eh. dalawang katanungan. Sige, isa. Ngayong gabi, Mayor President Duterte, kayo po ay inangaan po ng mga kababayan po natin OFW sa inyong panunungkulan noon. Marami po kayo ang naisalpa ng mga... Bakit ngayon hindi na? Bakit noon? Bakit ngayon pala? Meron po kasi kung lumabas na balita ng nakaraan na mayroon pong hinatulang mabitay po doon sa ibang bansa. Isa pong nakakalungkot. Ano po ang inyong reaction patungkol? Mahirap yan. Mahirap yan. Tayo dito, tinanggalan natin yung death penalty. And almost yung civilized nation. I would not name any particular country na sabihin mo.
nandiyan pa rin yung death penalty. Alam mo, huwag mo na patayin yung tao. Ibigay mo lang sa akin, ako na lang magbaril para walang uluhin ko na lang para, pero sabihin mo na, kulungin na lang natin. Pero sa dito sa mga kagaya ng mga leader, depende sa init ng ulo. At depende kung anong ginawa mo. Sukin niyo yung bahay. You ransack the house. You rape the wife. Tatalian ninyo yung asawa at mga anak at yung mga helpers. Gagamitin ninyo. At yung iba, pagkatapos kunan yung pera, para hindi mamukan, papatayin pa. Yung pagkaganon, tanggap yan. Kaya mas mabuti mag-retire na lang talaga ako. Hindi ko matanggap yan. Kung ako ang mayor, o maski hindi akong mayor, kung sa Davao yan, dudukutin kita. Ano ba namang kabalastugan? Bakit ko gawin ang kapwa mo tao? Kung nakawan mo, nakawan mo nang, ba't mo kagalawin pa yung babae? Nanakaw ka naman ng pera, yung pera dalhin mo doon sa hanap ka ng babae, bayaran mo. Bakit ripin mo pa yung mga... It does not make any sense at all to me. Kriminal man ako, pero gamitin ko yung utak ko. Yung gano'n na mag-rape ka, kinuha mo na ng pera, kinuha mo na yung pera, hindi maghanap ka na ng babae, bayaran mo. Bakit mag-rape ka pa dito? It does not make any sense at all. Kaya, namamatay kayo. Kaya, iwasan natin. Huwag kayong pumasok sa Davao. Lalo na kung ang mayor, mga anak ko pa, poprotektahan ko talaga yung administration nila because it will also reflect on me. Matagal akong mayor eh. So yung mga bata na yan, naging mayor yan dahil sa pangalan ko. Ako naman naging mayor dahil sa tatay ko. Ayun, tatay ko talaga mabait. Hindi makapatay ng cockroach yun. Pero nung panahon na yun, ang Davao, medyo peaceful pa, hindi masyado. When he was governor, 3 terms, hindi pa kasi wala pa yung hold up, wala pa yung droga. Yung tatay ko was appropriate sa panahon niya. Ngayon, itong Pilipinas, suffered itong droga, itong mga hold up, ako ang nilagay ng Diyos kasi ako ang appropriate niyan. Kasi yung tatay ko hindi talaga papatayon kailanman. Ako dito, 1001, 1002, 1003. Hindi ko na mabilang. Gusto ninyong magdagdag, tayo. Kung gusto ninyo, barilin niyo ako sa likod. Dali naman. Preparado na ako dyan. Tsaka matanda na ako. Okay. Isa pa, Miss Pam? Tsaka gaganti yung, alam mo, marami akong mga relatives na muro, ha? Lula ko, muro. Hantingin ko yun yan. Miss Pam, next question. Sir, asking for a friend. Hindi lang po ni Senator Coco Pimentel kanina na ang hearing ng naganap sa Senado ngayon ay hindi lamang po limitado sa EJK, kundi sa Philippine Drug War under your administration. Sir, once and for all, can we hear it from you? Nasa narcolis po ba ang pangalan ng Marcos Jr. noong panahon na ito ay lumaging sa inyong Una. Wala. Ito prangka-prangkan. Hindi naman nawala nun ako. Hindi man masyado kami kilala niya. Kaya kung nandiyan yung pangalan niya, I would have forced a lie in public.
At saka kung nandoon yung pangalan niya, isasabi ko talaga, yung pangalan mo nandyan. If I name one, I name all. Binasa ko eh. So wala naka-eskapo doon. Bakit ako wala yun. In fairness to the President. Pag last question, Iba yung madami yung tanong. droga niya para sa babae siguro, hindi yung para sa... Next question. Tuunin mo siya, Viagra, marami na klase ngayon. Next. Ngayong gabi, Mayor, mangingi lang po kami ng komento sa tungkol sa sinasabi ni Vice President Senator Duterte Al Cristo. Naalala po natin na 30 years ago ay pinalibig niyo po ang Marcos Sr. sa libingan ng mga bayani. Ngayon po, ayon po kay Vice President Inday Sara sa kanyang press ko, sinabi niya kay Senator Amy Marcos, pag ayaw daw tumigil sa kabanat itong mga kongresista sa kanya, ipapahukay daw niya si pinalibing mong si Ferdinand Marcos Sr. sa libingan ng mga bayani at itatapon sa West Philippine Sea. Ano po ang inyong masasabi? Alam mo, tatlo yung anak ko. Isang babae, dalawang lalaki. Ang nakakuha sa ugali ko, sa bungaan, yung bastos, si Inday. Yung kanyang ginawa, extended hyperbole lang yun. Wala naman, bakit mo naman gawin ng... Ano lang yun, talaga, siguro, nagalit siguro siya na, ako gano'n ang salita, no? Yung presidente ako, gano'n, putang ina kayo, pero hanggang dyan, istorya lang yun, pare. Wala magtotoo dyan. Pero ano lang dyan yan sa mga criminal pag na-warning ako. Kasi, alam mo, pag sinabi ko nung mayor ako, pati presidente ako, stop. Yung hindi naghinto, na-disgrasya talaga. So, I'm sorry. I am sorry. Ginusto ninyo eh. No, I said, you make your own history in this world. Ikaw yung humahawak ng buhay mo. Kung anong mangyari sa buhay mo. Pag yan ang pinili mo, tapos nagkaletse-letse, face the consequences. Kasi pagdating ng putukan, sigurado pa. Kalaban mo ang gobyerno eh. O kagaya ko. Eh kung maka-mayor ka tapos maka-presidente ng kagaya ko na mainit dyan sa ganun. Kung sabihin mo lang, wala kang pera, mahimong trabaho, maghanap ako ng paraan. Ibibigay ko yung sweldo ko itong buwan na ito. Sige. You start mag-umpisa ka kung saan ka tulungan kita. Hindi naman tayo manhid yan sa awa. Kasi galing rin ako sa mahirap. Mahirap lang kami. Yung totoong last na. Di ba? Wala na. Ayun, yun. Alas 9 pa. Mga alas 2 siguro pwede na tayo.